Uy, grabe. Ganda nito. Premium. 97. Wala kayo yung 95 octane. Ayun, pinitikan na tayo. Uy, DCX. Kulay pink. Click 160, sir. Click 160. Bali, isa lang yung version yan. Wahohoy, magandang hapon nga po pala sa inyo. Moto Art nagbabalik. At ngayon ay pauwi na po tayo mula sa ating trabaho. So galing po tayo ng Angeles. At medyo matraffic. Nakikita nyo naman, no, nakapila na agad yung mga sasakyan. Singit gaming muna tayo. Hanggang doon yan, hanggang sa may paglabas sa highway. Naiipon lang dito dahil yun nga, yung labasan na nito is highway. So ayan, kung gaano kahaba to, yan yung mga nakapila na lalabas sa highway. So ngayon, ang agenda natin ay wala. Bahala na kung ano na namang adventure, mga matutunghayan natin sa kalsada. Yun yung makikita nyo syempre. Ayoko naman gumawa ng mga scripted na mga pangyayari. At mahirap din gumawa ng ganong content. Mahirap din gawa ng kwento. Ang galing ng galing ng Click 160 natin. Umiilaw agad yung idling niya kahit hindi pa natin nalalayo. Kasi sa Click 150 natin, medyo mas mas luma yun, or mas mababa yung year model. Ito kasi mas modelo pa. So updated yung idling niya. Konting init lang, lilitaw na yung idling. Ibig sabihin, goods yung minor po natin. At goods yung makina, yung takbo ng makina. Kasi recently nag-throttle body cleaning po tayo. At hindi ko pa na-edit yung video natin about doon. So yung tin-throttle body cleaning natin, itong Click 160 natin. So sabay nun yung reset ECU at reset na rin ng TPS. So idagdag ko na lang din, marami din kasi yung mga nagtatanong. At may nagtanong din recently, ilang beses ko na to sinagot kung kailan ba daw dapat magpa-reset ng ECU at TPS. So sisimplihan ko na lang po yung sagot dyan, no? Ang concept po kasi ng pagre-reset ng ECU at TPS is para mai-reset or maibalik sa default setting yung ating mga ECU, also yung ating mga TPS, which is yung throttle positioning sensor. Sa ECU, yun kasi yung computer box. Kumbaga sa cellphone, paano ba sa cellphone, yung pinaka memory or yung pinaka settings nya, pinaka settings ng telepono, default setting. Pag sinabi kasing default, yun yung nakaset nung pagkakuha natin ng telepono, yun yung sinet ng manufacturer or nung gumawa ng ng item na yon, kung ano man yan, phone man yan, gadget man yan, motor man yan. Sa motor, yon, yung ECU yung pinaka control panel natin or pinaka utak ng motor. Kasi F5 na tayo pinapagana na ng memory ng ECU yung ating mga system dito. Hindi na siya tulad ng dati, makabago na. So yun, may naka-input na information doon kung saan maraming naka-input na information doon tungkol sa gas natin, kung gaano karami yung ihahalo sa hangin, yung amount ng ihahalo. Yun, kasama yun sa ECU, sa naka-store na file sa ECU. Kaya naman, kagaya ng sinabi ko sa mga recent video natin, na kasama sa bawal basain yung ECU kasi nga parang utak yan ng motor. So kapag nabasa yun is may tendency na pwedeng masira yung control unit, tapos pwede siyang magloko nun. So yun, pag nasira yun, patay ka. Napakamahal kasi ng ECU nasa 10,000 yung brand new.
tapos 7,000 yung second hand. Ano na lang, swertihan na lang kung makahanap ka ng ng medyo mura, or may mga nagpa-parts out. Kasi brand new talaga, sobrang mahal. Biruin mo yun, 10,000. Yung motor mo 80,000. Parang ilang percent ba nun? 10%? Parang mga ganun. Off pala natin yung natin, idling. Babiglang mamatay. Madalas ko kasi ginagamit yung idling natin sa stoplight. By the way, yun, balik tayo sa kung bakit tayo nagre-reset. So sa ECU, alam na natin kung ano yung ECU. Nire-reset natin yan para nga bumalik sa default. Kasi pag hindi natin nireset yan, ang pwedeng mangyari, pinakaunang concern kasi natin yung air and fuel ratio. Malilito yung ECU natin pag hindi natin nireset yan. Baka yung timpla, may tamang timpla kasi yan eh. May tamang timpla yung ECU sa paghalo ng gasolina at hangin. Kumbaga, parang pag nagkakape tayo, may tamang timpla tayo eh. Ano kasi yung kape na may tamang timpla? Great Taste White ba? Halimbawa na lang, Great Taste White. Ano ba yung tamang timpla ng Great Taste White? Gaano karaming asukal, gaano karaming kape, gaano karaming creamer. Ayun, yun yung tamang timpla niya. So kapag nakuha mo yung tamang amount na yon ng tatlong yon, ang mangyayari, makuha mo yung tamang timpla, masasarapan ka. Tapos wait lang nasa gitna tayo lalim filter. Tapos makukuha mo yung panlasang hinahanap mo. So hindi ka mabibitin, hindi sasakit yung loob mo. Kumbaga satisfied ka sa timpla na ginawa mo. Hindi kulang, hindi sobra. Nagbiblink na naman yung gas natin. Malayo-layo kasi tayo. Wait lang, tingnan natin mamaya yung gas natin Medyo pumupugak na yata ewan ko. So yun, sa ECU naman, meron din yung meron din tamang timpla yung hangin at gasolina. Sa kasi, sa system natin, kung medyo ite-technical natin, yung gasolina humahalo lang yan sa hangin Pagbuka kasi natin or pagpihit ng throttle, mag-open yung part ng throttle body, papapasukin niya yung hangin. Ngayon yung hahalong gasolina, magdedepende lang yan sa amount ng hangin na papasok sa ating mga makina, sa throttle body sa ating makina. So yung hangin, alam naman natin, papasok yan sa air filter. Traffic na traffic Yung hangin, papasok yan muna sa air filter, sasalain niya yung mga dumi-dumi. Kaya kailangan nililinis niyo yung air filter. Kung hindi naman, pinapalitan nyo kung expired na, kung makapal na yung dumi. Tsaka also kapag nabasa yan, nalubog sa baha, hindi na nagfi-filter ng maayos yan. So dyan nag-uumpisa yung hangin na yan. Pag pumipihit tayo ng silinyador, iniikot natin itong throttle natin, dun kasi pumapasok yung hangin Makikita nyo naman sa mga video natin sa throttle body cleaning kung paano pumapasok yung hangin. Parang may gate yan sa throttle body. Parang gate siya, gate na parang pinto na papasok, lalabas. Kapag pinihit natin to, mag-open yung gate. Kapag pinihit pa natin lalo, mas malaki yung magiging gate or yung pinto. Parang ganun lang yung concept. And syempre pag inopen natin yung gate or yung parang pinto, may papasok dyan na hangin. The more na mas marami yung hangin na papasok, or yung hangin na papasok sa ating mga makina, sa ating throttle body, dun magre-rely yung gas kung gaano karami yung ihahalo niya. Magsasalubong yan dun sa sa may manifold sa dulo. Magsasalubong yan dun. So halimbawa yung hangin
medyo konti lang yung pumapasok, yung gas natin konti lang din yung ihahalo niyang gasolina, konti lang yung timpla niya, titimplahin niya yan. So yung ratio, yung tinatawag na ratio, kung ano yung amount ng hangin, ganun din yung amount ng gasolina. So pag pinihit pa natin ng todo yan, mas maraming hangin, tapos mas marami din yung ihahalo niya ang gasolina. So yung paghahalo niyan, si Easy yung gumagawa, at constant din yung hinahalo yan, time by time. Basta may pumasok na hangin, hahaluan yan ng gasolina, hahalo yung fuel injector natin. High tech na nga yung natin yung fuel injector high tech na yan kasi parang lang yan, parang nagwiwisik lang yan, parang ini-spray niya lang dun sa hangin yung kailangan niya. Ngayon papasok yan sa combustion chamber. Yung combustion chamber na yun, dun na yung piston. Ba't tayo pumunta dito? Shortcut ba? Shortcut tayo Shortcut tayo. Kailangan nating umikot. Ba't kasi sumunod tayo? O diba? O tapos dito tayo sa gas station. Matagal pa kasi dun nagkusa yung kamay ko Sabi, may shortcut dyan, maraming shortcut. Uy, okay lang naman basta hindi ka obstruction. Nasaan na kasi tayo? Tamang timpla. Asan na ba tayo? Iyon, dun sa air and fuel mixture ratio. Nagdedepende sa papasok na hangin yung kakargang gasolina. Kumbaga yung ECU ay ialin tuwalad ko sa taong nagtitimpla ng kape. Yung ECU, tayo yung tao. Siyempre tayo, may utak tayo, di ba? At may file tayo or meron tayong tawag dito, meron tayong alam na timpla na kung gaano karami yung ilalagay natin. Kabisado na natin yan. Nasa default na file na yan ng utak natin. Nag-aalo na yung computer at saka utak. Yon, alam natin yung tamang timpla. Tayo yung nagtitimpla niya, nakadepende sa atin yon. Tapos yung kape at asukal, yan yung hangin at gasolina, yan yung tinitimpla natin. ECU, siya yung siya yung tao. Nagkalito-lito na, siya yung pinaka magtitimpla niyan. Yun, siya yung magtitimpla, yung ECU. Kumbaga sa tao, siya yung magtitimpla. Yun, gets yun pinahaba pa, sabi pinahaba pa ni Moto Art. O ngayon, ano naman yung connect niyan sa pagre-reset ng ECU at TPS? At saka kailan? Yung sagot doon is kapag nagtanggal tayo ng mga sensor. Kailan ba natin kailangang mag-reset ng ECU TPS? Kapag nagtanggal ng sensor. Kasi kapag nagtanggal po tayo ng sensor, kagaya sa fuel injector, sa fuel sensor, ano pa ba yung mga sensor, TPS sensor, choke sensor, maraming sensor yung halos ng sensor na yan, alam ko yung tatlong sensor, nakadikit yan sa throttle body. Nakadikit yan sa throttle body Ngayon, pag tinanggal mo sa throttle body yon, yung pagka-default niya, mawawala. So, kagaya ng sabi ko kanina, may default setting tayo. Default setting na yon, yun yung setting na isinet ng manufacturer. So, mawawala yon kapag tinanggal natin yung sensor, which is kapag tinanggal natin yung throttle body or kapag naglinis tayo ng throttle body. Naglilinis kasi, natatanggal kasi throttle body natin kapag naglinis tayo ng throttle body. Nakakatilikod ko So yun yung pinaka
ideal na mag-reset ng ECU tsaka TPS. Sa TPS naman kasi, yun yung part ng ano ba yung TPS? 'Di ba yung TPS, throttle positioning sensor? Kasali din po 'yan sa ating mga throttle body. Yung sensor kasi na 'yon, kapag nagloko, parang kapag pumihit tayo sa silinyador, iba na yung takbo natin. Halimbawa, birit mo na, tinodo mo na yung pagkakagas, is parang wala siya sa tamang takbo. Birit mo tapos takbo mo ano lang 10 kph, di ba? Yun, may problema na sa sensor ng throttle positioning. From the word itself, throttle positioning sensor. Kung ano yung position ng throttle mo. Throttle kasi dalawa yung ano niyan eh. Dalawa yung scope niyan eh. Itong pinaka throttle natin or yung silinyador at yung throttle body na nasa loob. Kasi para mapagalaw natin throttle body, kailangan natin galawin yung throttle natin or silinyador, kasi di mo naman maaabot yung pinaka throttle body mo dahil nasa makina yan. Kumbaga nagiging medium lang itong ating mga throttle para mapagalaw yung throttle body natin. Kaya nga tinawag na throttle body. Na-explain ko na yan sa sa paglilinis ng throttle body, mga yan. So yun, sana ba tayo sa throttle position sensor, nire-reset yun para hindi magloko. Halos sabay yan nire-reset palagi, para hindi nagloloko yung throttle mo. Also sa ECU naman, para yung fuel and air mixture ratio ay maibalik sa default. So baka may magtanong, pwede bang iset na mas matipid yung gasolina natin? Actually yung default na yung pinaka yung default setting na yung may pinaka magandang setting or pagas na rin tayo, pa full tank na natin para di na natin alalahanin. Mura naman dito Saan ba? Regular 91, doon tayo sa 95 octane. 95 octane premium, boss. Premium 97. Wala kayo yung 95 octane? 95, 97. Wala po. Sige po. 95 po kasi yung nito Thank you. So yun, sa mga hindi nakakaalam, yung regular na gas 91 octane lang yan. Nasa 91. Tapos yung mga premium nasa 95. Yung 97 ano na yan, super premium or super gas tawag nila doon. Ako hindi naman ako nagpapagas ng super kulay blue yata yung kulay niyan. Ayun, dito na lang tayo sa Shell para mas mas malinis pa. Sigurado naman may premium sila dyan. Tinitignan nyo rin yung number. Premium full tank. Yeah. Ano na to? Click 160, sir. Click 160. Bali isa lang yung version yan. May double check lang po full tank premium. Agad natin ba? Hanggang dun lang sa may po, yung linya. May harang. Di ba, boss? Yan, okay na. Baka mag-overflow Ito po. Go plus tayo, sir. Pa? Go plus. Wala po Resibo na lang po. Sige po. 362 5.2 liters. Ang dami rin pala. Sa bagay, blinking na Sana hindi mag-overflow to. Hindi naman nag-overflow. Tsaka kung mag-overflow, may hose naman dito papunta sa baba. Click 160 tank capacity 5.5 liters. So 0.3 na lang yung natitira kanina dahil nagbi-blink na rin
Ewan kung ba't pinaresibo ko, eh wala naman akong kailangan pagbigyan ng resibo. Akin lang naman to eh. Umuo na lang ako eh. Hindi naman i-reimburse, no? So 380, nasa 380 pesos din kung papa-full tank mo from an empty tank. Yung iyong mga ano, matry nga ano, i-reset natin. Set natin yung trip A. Ayan, para masukat din natin talaga yung ano. Bali ngayon, dahil full tank po siya, edi syempre 5.5 liters yung laman kasi yun yung capacity niya. So siguro sa mga next video ipapakita ko sa inyo yung ano nun. Abang-abang lang kayo. Ipapakita ko yung magiging resulta. Hindi ako magpapagas hanggat hindi masisimot. Liko. Ay. Design lang yung ano niya. Design lang yung signal light. Oh, biglang kumaliwa. Para saan yung kanan na signal light niya? Naku naman. 'Di ba? Expect ko liliko sa kanto. Uy. Uy, grabe. Ganda nito. Grabe. Parang nakikita ko lang to sa TikTok ah. Naka-vario siya oh. Ganda na setup niya. Ewan ko lang kung naka-bong rang seat siya na na mags. Yung parang star shape. Nasaan siya? Hindi ko na makita ulit eh. Ayun, pinitikan na tayo. Uy, PCX kulay pink. Grabe, ganda. Ganda niya. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kulay ah. Ayan oh. Ganda, in fairness. Para sa inyo, susundan ko para mapitikan lang, para mabidyoan lang. Sa mga nagbabalak ng kulay pink na PCX, ayun yung itsura. Ewan ko kung pink siya eh. Parang may pagka-violet, may touch ng violet. By the way, para may idea tayo sa kayang takbuhin ng full tank ng Honda Click 160. Di ba nagpa-full tank nga tayo? Punta tayo dito sa average. So yung trip A average natin ngayon, ang taas 54.6 kilometers per liter. Pero yung natatakbo pa lang natin simula nung nagpagas is 8.2 kilometers. Medyo mababa pa para tingnan yung average. Siguro pag nasa 20 kilometers na yung natatakbo natin, tsaka natin tingnan yon. Pero halimbawa nasa 53 kilometers per liter nga, multiply natin yon sa 5.5 liters. Pag na-compute natin yon, so papakita ko sa screen, yan yung kayang takbuhin ng full tank. Depende sa fuel average. Simut yan ha, kailangan masimut. Kasi syempre full tank eh, bibilangin natin yung tatakbuhin ng full tank. Simut yan. Ngayon, pag tumugma siya sa actual, sabihin accurate. Doon na content ko na malapit sa accurate pero hindi totally accurate. Kasi hindi naman perfectong masusukat natin kada patak ng gasolina eh. Yun yung expected natin. Paano ba? Sabihin na lang natin 50 kilometers per liter times 5.5, 250. Tas kalahati 275. So kailangan 275 yung makita natin dito sa trip A natin bago maubos yung gas. 275 malinis. Kahit siguro may makita tayong 250, kahit hindi na natin simutin, ibig sabihin goods na tayo dun, sulit na tayo dun. Also sa Shell din naman tayo nagpagas, so malinis yung gasolina natin, premium. Hindi siya super premium, pero yun, i-content na lang natin sa mga susunod na video natin. Basta maging updated lang kayo, subscribe lang kayo,
yung notification bell on nyo lang kung gusto nyo makita yung mga latest video natin. Pero hindi naman ako sa pilitan. Kung gusto nyo lang naman, syempre mas okay sa akin. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Ride with Moto Art. Ride safe po sa inyong lahat palagi. Bye bye.